2 linggo mula ngayon ang nakatakdasan ng confirmation hearing para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Halos 7 buwan ito makalipas siyang maaresto noong Marso sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC at Interpol para sa kasong murder kaugnay ng mga umano'y pagkasawi bunsod ng kanyang kampanya kontra droga. Mula rin Marso na natili ng nakadetine si Duterte sa ICC facility sa The Hague, Netherlands, habang hinihintay ang confirmation hearing kung saan magdedesisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kung mayroon bang sapat na batayan at ebidensya upang maipagpatuloy ang kaso. Sa pagitan ng nasabing buwan, 2 urgent request para sa kanyang interim release ang naisumite ng kanyang defense team sa pag-asang mapapalaya si Duterte mula sa detensyon at babalik na lamang sa araw ng kanyang confirmation hearing. Sa loob din ng mga nasabing panahon na kapag sumite na ng mga ebidensya, ang kampo ng prosekusyon, defense at ng mga biktima maging schedule ng mga magiging pagdinig. Ngunit ito Lunes inanunsyo ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkansela ng confirmation hearing ng kaso ni Duterte na nakatagda dapat sa darating na ika-23 ng Setyembre. Batay sa kopya ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, postponed na ang September 23 hearing maging ang mga time limits sa conduct of proceedings. Noong ika-18 ng Agosto, nagsumite ang defense team ng request para sa indefinite adjournment ng hearing at iginiit na si Duterte ay not fit to stand trial. Ayon sa Pre-Trial Chamber 1, parte ng Rules of Procedure ang siguruhin ang karapatan ng masasakdal maging ang kanyang pisikal na kakayahang dumalo at humarap sa pagdinig. Wala mang eksaktong panahon kung kailan matatapos ang postponement, mananatili itong kanselado hanggang sa masiguro na kaya na ni Duterte na lumahok sa pagdinig. Sa isang panayam naman kay Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman, alinsunod sa rekomendasyon ng mga medical experts ang kanilang naging hiling na postponement ng hearing. Inilarawan ni Kaufman na ang deteriorating medical situation ng dating Pangulo ay nakaaapekto na sa kanyang abilidad na maunawaan ang mga ebidensya at makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado. Aniya ang kanyang kalusugan ay apektado na rin ng kanyang edad at iba pang medical conditions maging ng kanyang sitwasyon habang nakadetine. Humihiling din ng kanyang kampo na isaalang-alang ang kondisyon ni Duterte upang payagan na itong makalaya mula sa detensyon at sa Pilipinas na lamang humarap sa anumang kinakailangang trial o judicial process. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.